Kapapasok pa lang ng taong 2026, mga kababayan, may nasagap kaagad tayo na magandang balita. Good news po ito, mga kababayan. Lalong-lalo na po sa ating mga DDS na nagmamahal at nagsusuporta pa rin hanggang sa ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naglabas po di umano ng pahayag itong isang judge ng ICC, mga kababayan. Mamaya, ibibigay ko po sa inyo ang buong pahayag nitong judge nga ng ICC. Basta ilagay nyo lang po sa isipan nyo, good news po ito. Hindi ho kayo masasaktan, mga kababayan. At doon sa mga nangangako, nagsasabi na maggigilit daw sila ng kanilang lihig, oras na mapauwi ng Pilipinas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, hala kayo. Kabahan na kayo. Ha? Mukhang magtatapos ang buhay nyo. Etong taong 2026, mapipilitan nyong gawin kasi ipinangako nyo, sinabi nyo sa publiko, na oras na makauwi ng Pilipinas si Duterte. Magigilit ako ng liig ko. O ngayon, humanap ka na ng kutsilyong matalim para sa isang ganon, tegi ka kaagad. Eto, panoorin mo, Mr. Vlogger. Pero bago ko po simulan, mga kababayan, magkikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po, at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Paki-like at paki-share po nitong video natin para marami pong nakakaalam na mga kababayan natin, lalong-lalo na mga kapwa natin DDS. Okay, maraming salamat. Magkikisuyo lang po. O eto na, ang magandang balita, mga kababayan. Good news po ito para sa ating lahat. I now authorize the International Trial Court to facilitate Rodrigo Roa Duterte's return to the Philippines in 2026 as a statement of support for the calls embodied in the signature campaign of the people under the banner Tay Kami Naman. I hereby acknowledge the signatures and collective appeal of the Filipino people. As we enter the year 2026, amnesty is hereby granted to Rodrigo Roa Duterte and his cohorts. I also wish to extend my warmest greetings for a very happy New Year to all. Sino daw ang may pahayag nito, mga kababayan? Si Judge Whitney Solome Balungi Tyson Bosa ng International Criminal Court, mga kababayan. Yan po ang kumakalat ngayon sa social media na kinagigiliwan po ng ating mga kapwa DDS, mga kababayan. Pero lilinawin ko mga kababayan, para klaro ho tayo at para hindi po tayo masabihan na gumagawa ho tayo ng fake news para inisin, galitin itong mga taga-kabilang kampo, mga bangag vlogger, kumakalat ito ngayon sa social media. Kung totoo man ito, ayan, kung totoo man ito, yan hindi ko sinasabing lehitimo ito. Kumakalat na So, pinagkaguluhan na ng ating mga kababayan. Maaaring may katotohanan ito, maaaring hindi. Pero, ako mga kababayan sabihin na lang natin, gawa-gawa lang ito. Sabihin na lang natin,
malakas ang loob ko na makakauwi ng bansa si Pangulong Duterte sa taong ito, mga kababayan. Bakit? Sige, repasuhin po natin yung isa sa mga sinabi ng ICC. Ang sinabi po ng ICC, mga kababayan, meron na di umanong 300 mahigit na mga testigo dadalo haharap sa gagawing pagdinig ng ICC, mga kababayan. Laban po yan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Sila itong mga magpapatunay di umano na totoo ang nagawang kasalanan ng dating Pangulo. Ito nga tungkol nga sa war on drugs, mga kababayan. 300 mahigit yan. Pero, ang sabi po ng ICC, libo-libo. Kasi, gaya ng mga sinabi nitong nila Trillanes, yan, isa yan si Trillanes na nagpunta sa ICC, mga kababayan, para siya mismo ang magsasabi sa ICC na totoo yung mga war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Hindi po satisfied ang ICC sa 300 lamang na bilang na maaari pa nga mabawasan yan, mga kababayan Lalong-lalo na, yung 300 na yan, magkaroon ng kaunting takot. Siyempre, malapit na po ang 2028. Tatakbo po sa pagkapangulo si BP Inday Sara. Na, itong 300 na ito na magiging testigo di umano, laban sa dating Pangulong Duterte, maaaring ipatawag din ni BP Inday Sara kung sakasakaling siya na ang presidente ng Pilipinas para sa isang pagdinig. Di ba, mga kababayan, siguradong magkakaroon ng kaunting takot itong 300 katao na ito. So, maaaring mabawasan pa po ito. Pwedeng bumaba sa 250 hanggang sa sagad na 200 na lang. Hindi yan ang hinahanap ng ICC na bilang para maging testigo laban sa dating Pangulong Duterte. Kundi kung ano ang nakalagay sa affidavit na isinumite nila doon sa ICC, libo-libo po ang nakalagay. Libo-libo. So expected ng ICC, libo-libo rin ang dadalo sa mga pagdinig na gagawin ng ICC laban sa ating dating Pangulong Duterte. Kaso 300 pa lang. Di ba guys, sinabi po ng ICC, mga kababayan, na kung ganiring bilang lamang di umano ang dadalo at tetestigo laban sa dating Pangulong Duterte, hindi nila madidesisyonan na si Pangulong Duterte ay nakagawa nga ng pang-aabuso, pananakit, pagpatay, noong panahong ipinatutupad niya ang war on drugs. Di ba, mga kababayan? Yan ang sabi ng ICC. So, dito sa binasa ko kanina, maaaring nagtagpo, mga kababayan, na pagtagpi-tagpi po natin. Noong nakarang taon pa yun sinabi ng ICC 2025, mga November, December, mga ganun. Last week or second week yata ng November, sinabi ng ICC yun, na hindi sila satisfied doon sa 300 mahigit na katao ang dadalo sa pagdinig ng ICC. Kundi libo-libo. Doon na dismaya ang ICC. Kaya maaaring sa ngayon nakapagdesisyon ang ICC na
pauwiin na lang ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. At ito nga yung binasa natin, mga kababayan. Di ba? Good news nga, no? Kung totoo ito. Pero yung isang sinabi ko kanina, na sinabi ng ICC na hindi sila satisfied doon sa 300 mahigit katao na titestigo laban sa dating Pangulo, lehitimo talaga yon. Galing talaga yun sa ICC, nabasa talaga natin yon. Mula yun sa kanilang website. Pero kung totoo ito, mga kababayan, magbunyi na ang DDS buong mundo. At magsipag-iyakan na ang lahat ng mga nagsasabing magigilit sila sa liig. Oras na makauwi ng Pilipinas si Tatay Digong. So anong gagawin ninyo? Tutuparin nyo yung sinabi nyo sa ating mga kababayan, mga bangag vlogger na magigilit kayo ng inyong liig oras na makauwi ng Pilipinas. Ayan. Si Duterte, magpa-public apology na kayo ngayon pa lang. Ako sa inyo, mag-public apology na lang kayo. Tanggapin nyo na lang yung kahihiyan. Kaysa naman sa masayang lang ang buhay ninyo. Di ba? Alang-alang sa pagsuporta nyo diyan sa presidente nyong bangag. Mag-public apology na lang kayo, guys. Huwag niyong sayangin ang buhay nyo. Huwag kayong matakot sa kahihiyan. Natural yan. Nagyabang kayo eh. Yung yabang nyo na yon, tanggalin nyo na. Anong gagawin nyo? Mag-public apology. Ngayon, kung hindi nyo kayang mag-public apology dahil mapupuno kayo ng bashing, di gawin nyo yung pinangako nyo. Maghanap na kayo ng samurai. Berdugo. Nagigilit sa leeg ninyo. Lagot. Lagot kayo.